Mapagpalang umaga po sa bawat isa at lalong-lalo sa ating Panginoon. Tayo po ngayon ay muling magpupuri sa ating Diyos sa pamagitan ng pagpakinig at pag-aaral ng Kanyang salita. Bago po tayo magsimula ay papurihan po natin ang ating Diyos. Haleluya, haleluya, Panginoon. Purihin kayo aming Diyos. Kayo'y tapat, kayo'y dakila, kayo'y mabuti, Panginoon. Kayo'y tapat sa inyong mga pangako. Haleluya, haleluya. Haleluya, Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sa pamagitan ng awit. Awitan po natin ang ating Diyos dahil siya ay isang dakilang Diyos. Haleluya. labis na nagagalak sa isa na pagkakataon, Panginoon, na kami
makapagsama-sama, Panginoon, kami makakapakinig ng inyong mga salita, O Diyos. Dalangin namin sa umagang ito, Panginoon, kayo po yung tumayo. Sa umagang ito, tanging yung mga salita lamang po na nagmumula sa inyo, yung maihayag ang banal na Espiritu po ang manguna sa buong gawain na ito, Panginoon. Maging daluyan ang gagamitin ninyong mensahero sa umagang ito ng pagpapala at katotohanan ng inyong mga salita. Hallelujah. At sa bawat isa, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, naway ihanda ninyo ang aming mga puso at isipan, Panginoon, maging bukas kami, Panginoon, upang tumanggap ng inyong mensahe, Panginoon. Lord God, loobin ninyo na magkaroon kami ng pangunawang nagmumula sa inyo, O Diyos. Purihin kayo, Panginoon, anumang gawa ng kaaway, Panginoon, na maaaring maka-interrupt sa aming gawain, sa aming live service na ito, Panginoon. Itinatalian namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Lord, ito po ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Sige po, ngayon po ay dumako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Natawagan ko po ang ating pong pastor, Pastor Ronald Cervantes. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin ang Diyos sa isang napakalamig na umaga po dito po sa atin sa gawi po ng San Miguel, Bulacan, sa Santa Ines. Medyo malamig po ang panahon dito at tayo po lahat ay nakakaranas po ng mga ulan at hangin sa gawin nito. Pero salamat sa Panginoon, loobin ng Diyos na hindi naman po maapektuhan ang ating signal ngayon, ano ho? At na maging sa inyo po mga kinalalagyan. Salamat sa Panginoon at sa umaga po ito ay tayo ay magbulay-bulay sa salita po ng Diyos at atin pong basahin ang nilalaman po sa aklat po ng mga taga-Roma, chapter 8, verse 28. No? Romans chapter 8, verse 28. Sabi po ito sa Tagalog ay kung natagpuan na po ninyo, Romans 8:28. Sabi po dito ay alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Purihin po ang pagkabasa ng mabuting balita. Sabi po doon ay and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Mga kapatid, ang atin pong pinamagatan po natin ang ating pag-aaral ngayong umaga, the most effective cure to resentment. The most effective cure for resentment. Tayo po ay manalangin sandali. Mabuti po naming Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa isang panibago at napakagandang umagang ito. Bagamat dito po sa dakong ito ay maulan at malakas ang hangin, pero aming sinasaway, O Diyos, ang lahat ng mga interruption sa power, Lord God, maging sa signal, O Diyos, at dalangin ho namin patuloy may pahayag ang iyong salita sa umaga ito at maging kasama po namin tagapangunan at tagapagturo ang banal na Espiritu, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Mga kapatid, the most effective cure for resentment. Pag sinabi po nating resentment, ito po ay sa Tagalog, ito ho yung mga sama ng loob, ito ho yung mga tampo, ito ho yung mga puot, ito ho yung mga hinanakit, ito po yung mga yung pagdaramdam. Yun po yung tinatawag nating resentment. At dito ay pinamagatan ko itong the most effective cure kasi ang tao ay talagang sadyang napakaraming mga hinanakit sa kalooban. Marami ho mga tao ang halos taon na ang binibilang pero dala-dala pa rin nila yung kanilang mga tampo, yung kanilang mga hinagpis, yung kanilang bitterness, dala-dala pa din ho nila yon. At kahit po tayo mga Kristiyano ay hindi ho tayo nakakatakas sa ganong sitwasyon. May mga pagkakataon po hindi nga natin namamalayan Tayo din ho pala ay may dala-dala tayong ganon, pero kinaangkin po natin tayo ay mananampalataya. Nung gusto ko pong bagitin sa inyo sa umagang ito, yun pong isinulat po ni anong pangalan nito? Si Ralph Waldo Emerson, Chinyek ko po. Si Ralph Waldo Emerson sabi niya, the law of cause and effect is the law of law.
It is the law of the universe. Ito po ang tinatawag nating law of cause and effect. It refers to a relationship between two phenomena in which one phenomena is the reason behind the other. Ano? At ang sabi niya po dito, for every action, there is an equal and opposite reaction. Ulitin po natin, for every action, there is equal and opposite reaction. Lahat po ng ating gagawin ay meron po itong katumbas na resulta. Kung ano man po halimbawa ang ginawa mo, ito po ay may mga consequences at ito po ay may resulta. Wala daw pong tsamba-tsamba sa daigdig nito. Kung ano po ang ating itinatanim, yun ang ating aanihin. Amen? At sa ang mga halimbawa po nito, halimbawa ay kumain ka ng mga junk foods o kumakain ka ng mga mahilig na kumain doon sa mga restaurant, sa mga fast food, and you're not doing yung mga physical activities, ang nagiging resulta po nito ay weight gain. Tumataba po dahil dito. At halimbawa naman, ikaw ay napangakuan. Ikaw lang daw talaga ang mahal niya. Ikaw lang daw talaga ang kanyang paglilingkuran. Ikaw lang daw talaga ang pinakaiisa niya. At pagkatapos nun, nakita mo pala o na-discover mo pala, meron pa pala siyang iba. Hindi ho ba? So ano po yung dahilan? Ikaw ay niloko. Siya ay nagsinungaling. Diba? Wala siyang word of honor. Ano po ang epekto nito sa atin? Yung taong yon na niloko, ang epekto, hindi siya makatulog, hindi siya makakain, hindi ho ba? At kumukulo ang kanyang kalooban. At pag nakita ko siya, titirisin ko siya ng pinong-pino, tatagtarin ko siya ng pinong-pino. Ang dahilan ay yung panloloko niya at ang epekto nito, yung galit mo. Ano? Dito po si Ralph Waldo Emerson, yung tinatawag niya pong law of laws o law of the universe, law of cause and effect, hanggang doon lang siya. Pero sa umaga po na ito ay ating aaralan, kapag meron ka ng effect, sumama ng loob mo, nagbigay ho ang Diyos ng cure. Amen? So, inaral natin ang cause, yung effect nito, pag-aralan din natin yung cure kasi mahalaga po yun. Kaya nga po pinamagatan po natin ito, the most effective cure to resentment. Ang pinakamabisang gamot, ang pinakamabisang pamamaraan, ang pinakamabisang solusyon doon sa lahat ng dalamhati, sa lahat ng kabigatan, sa lahat ng ating mga hinagpis, sa lahat ng ating mga hinanakit, sa lahat ng ating pagdaramdam, ano ba talaga? Ito na po, sasagutin po natin yun. Ang pinakamabisa pong paraan ay naririto po sa Romans chapter 8, verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Amen. At ngayong umaga ay gusto ko pong gawing halimbawa po natin si Jose, na alam naman ho natin yan, na binigyan ho siya ng pagsubok, at siya po ay namaltrato mismo ng kanyang mga kapatid. Tingnan ho natin yung mga ilang kwento doon, na kung saan si Joseph po ay isang bunsong kapatid po nila. At ito po ay yung mga kapatid niya ho sa ama ay hindi ho maganda ang pakikitungo sa kanya, na kung saan binalak po siyang patayin sapagkat siya po ay paborito ng kanyang ama. Binalak siyang patayin at isang pagkakataon ay pinapunta po ito ni Jacob, si Jose, para puntahan yung kanyang mga kapatid na nagsisipagpastol ng mga alaga nila. At nung makita po si Jose ay didaluhong siya ng mga kapatid at papatayin sana. Subalit isa ho sa kanila sabi, si Ruben, ay huwag nating patayin sapagkat siya rin atin ng mga kapatid. Kaya ang ginawa po, ang suggestion po ni Huda ay itapon na lamang sa balon at tinapon sa balon. Subalit may nagdaan po doong mga mangangalakal na kung saan ng mga Ismailita at sinabi ni Huda, wala tayong mapapala kung ating siyang papatid. May mabuti pa ibenta na lang natin siya. So sa madaling sabi, siya po ibinenta ng mga Ismailita at dinala po sa Ehipto. At pagdating po, ibinenta po siya doon kay Potiphar, na kung saan siya po ay naglingkod doon. Subalit nakita po ni Potiphar
na mapakaganda niyang mamahala doon. Kaya siya pinamahala na lahat ng mga hanap buhay, mga negosyo ni Potifar, ang kanyang mga kabuhayan maliban doon sa asawa ni Potifar. At ano ho nangyari? Nakita din po natin doon na talagang siya pinagbintangan, araw at gabi ay nagsusumamo po sa kanyang asawa ni Potifar na siya po ay sipingan. Subalit hindi po siya nagpadala, nanindigan po siya sa kanyang pananampalataya. Ang pagtitiwala sa kanyang ibinigay ni Potifar ay ayaw niya pong sirain. Kaya ang pagrespeto po natin sa mga ganung bagay ay pagrespeto po natin sa Diyos. Ano ho? Ngayon, ano po ang nangyari dito? Sa madalit salita ay napakasakit po ng inabot po ni Joseph. Doon ho tayo magfo-focus. Napakasakit ng inabot po ni Joseph. Ngayon, tatlong bagay po yung gusto kong bigyan ho ng diin. Number 1 is, we need to know the secret of God. We need to know the secret of God. Number 2, we need to know the servants of God. No? Number 3 is we need to know the surprises of God. So, the secrets of God, the servants of God, and surprises of God. Yung tatlo lamang po na yan ang ating bibigyan ho ng diin. Napatungkol po dito sa tinatawag natin, all things work together for good to them that love God. Number 1, know the secrets of God. Napakahalaga po na kapag may nangyayaring negatibo sa ating mga buhay, alamin natin, ano ba Panginoon, what is the reason behind this problem? Alam nyo, may mga pagkakataon po, may kaibigan po tayo dito na talaga namang sila po mag-asawa ay nagsisikap para sa kanilang buhay. Napakasipag po nila at natunghayan ko po yung kanilang kasipagan. Subalit dumating po sa punto na sila po ay nagkaroon ng truck, subalit na narimata po yung truck, nagbabayad po sila hanggang ngayon. Dito po sa lalawigan namin ay pumalat din po yung African swine fever na yon at nag-alaga po sila ng baboy at alam niyo po, nasira lahat yung mga pangarap nila at yung kanilang mga baboy ay nangamatay po lahat. Wala hong natira doon habang kanyang kadalawang anak niya araw-araw po nagbabaon habang nagbabayad po sila doon sa lending na ilang milyon ang binabayaran nila, sumabay pa ho yung baboy nila na namamatay araw-araw. Hindi ho ba napakahirap nito? Sa mga sitwasyon na wala ka sa Diyos, hindi mo ito maiintindihan. At alam niyo po, sa ganung pagkakataon, sila pong dalawa ay para bang nawalan na ng pag-asa. Silang dalawa ay para bang ibig ng wag na sanang dumalo at nagtatanong na sila. Sila po ay mga leader ng simbahan. Subalit, sa ganitong mga pagsubok, doon ho makikita kung gaano katatag at kung gaano kalalim ang ating mga ugat na katungtong o nabaon sa pananampalataya. Number 1, sabi rito, you have to know the secrets of God. Ano? Sabi ron, that all things, ano ba yung sikreto ng Diyos? Kung ikaw ay mananampalataya, ano ba yung sikreto ng Diyos? Number 1, ang sikreto, hindi ho inire-reveal kahit kanino. Ang sikreto ay nire-reveal lamang sa mga taong mahal mo, kakilala mo, intimate ang relationship ninyo. Ikaw at ang Diyos, kapag maganda ang relasyon ninyo, ikaw at ang Diyos, pag meron kayong intimacy palagi, lagi mong makikita ang sikreto ng Panginoon. At sa bawat pangyayari natin, what is the reason behind? The secret is, all things work together for good. Amen? Ang sikreto iyon. Kapag nakita mo na sa problema, pinagdadaanan mo, teka lang, ano ba ang dahilan? Ano ba ang sikreto ng Panginoon? Bakit yung iba hindi dumadanas? Bakit ako na Christian, dumadanas ako nito? All things work together for good. Merong dahilan kaya nangyayari ito. Ano? Merong dahilan kaya ikaw ang nakakaranas. Ba't hindi sila nakakaranas? Merong dahilan. At kung ikaw ay nagmamahal sa Panginoon, makikita mo doon, ito pala'y tungo sa ikabubuti. Kaya po na Genesis chapter 50, verse 20, ang sabi po ni Joseph, tingnan naman natin kung paano ito talaga. Ang sabi ni Joseph, nung puntos po na ginawa na sa kanya ng mga kapatid na ito at inireveal na niya, dumating na ho sa punto na itong mga kapatid niya ay pumunta na po dito sa Ehipto para ho bumili ng pagkain sapagkat nagkaroon po ng taghirap, sapagkat yun pong panaginip ng paraon ng time ay nagkaroon na po ng fulfillment na ininterpret naman po ni Joseph. Ngayon, habang doon na masama yung ginawa sa kanya ng kanyang mga kapatid, hindi ho nawala sa kanya yung pagmamahal sa kanila. At habang ine-interrogate niya to na kunyari matapang po siya, ay doon pumasok po sa kanya yung pag-ibig at pagmamahal. At umiiyak siya habang ine-interrogate niya, habang pinapakita ng yung kanyang mga kapatid. No? At dito, makikita ho natin, nung nagpakilala na po si Joseph sa kanila, kung sino siya, umiyak siya, sinabi niya, ako ang inyong kapatid na si Joseph na ibinenta ninyo.
Imagine niyo, ibinenta yung kapatid, pinagtangkaan isa na patayin dahil siya'y paborito lamang ng kanyang ama. Hindi ho ba? Magkakapatid lang ho sila kasi sa ama eh. Iba-iba naman po yung ina nila. Ngayon, dito po sinasabi sa verse 20 ng Genesis 50, sabi niya rito, masama nga ang ginawa niyo sa akin, subalit pinahintulutan iyon ng Diyos para sa kabutihan at dahil doon ay naligtas ang marami. You see? Eto, masama yung inabot niya, itinapon ka ng sa balon, tangka kang papatayin, ibinenta ka sa mga Ismailita, samantalang dugo ng kanilang dugo, laman ng kanilang laman. Pero ang pag-iisip ni Joseph ay iba. Sabi niya, kaya nangyari ito, sapagkat inihanda siya ng Panginoon, pinahintulutan ng Diyos para sa kabutihan ng makararami at naligtas ang marami. Yung mga tao doon sa buong Ehipto, ay naligtas dahil kay Joseph. Dahil inisip ni Joseph na ang dahilan pala ng kanyang pagkakapunta doon ay upang ihanda siya at upang sila po ay mabuhay. Pangalawa, know the servants of God. Kung ikaw ay lingkod ng Diyos, kung ikaw ay umaangkin na anak ng Diyos, dapat alam mo kung sino ka. Dapat alam mo ang posisyon mo sa Panginoon. Dapat alam mo ang estado mo sa Panginoon. Hindi mo dapat winawala yon. If you are now the servants of God and you know the secrets of God, sabi po doon, kanino ipapahayag yon? Yung mga sikreto na yon. Kanino ipapahayag yung mga sikreto na yan? Hindi ho yan ipapahayag sa lahat. Kanino pinapahayag? To them that love God. Amen? Hindi ho yan isasabihin sa hindi niya mga anak. Yung ipamamana at ibibigay sa ng Panginoon, ibibigay lamang to them that love God. Kaya yung mga pangit na nangyayari sa buhay natin, na magkakaroon ng mabuting resulta, ay nangyayari lamang to them that love God, to the servants of God, the people who love God, the people who obey God, the people who trust God, and the people who submit themselves to His will. Ito lamang yung binibigyan at pinapakitaan ng sikreto. Kaya kung pangit yung nangyayari sa buhay mo ngayon, magalak ka. Di ba? Sabi po ni Pablo, magalak tayo sa pagdaranas natin. Magalak tayo habang tayo napipigati. Magalak tayo habang tayo ay inaakusahan. Magalak tayo. Amen? So, kung sasabihin po natin sa Genesis chapter 45, verse 5, ang sabi po dito ni Jose, ngunit wag niyong ikalungkot ang nangyari. Huwag niyo ikalungkot ha. Sabi niya, huwag niyo ikalungkot, dapat sana ang nalulungkot siya, di ba? Kasi nung time mo na yon, yung tagpo na yon na nagpakilala na si Jose, talagang hiyang-hiya sila. Kasi napanaginipan ba naman ni Jose, sabi niya, nagbibigkis tayo ng trigo Nakita ko yung trigo ko tumayo at yung mga trigong hawak ng mga kapatid niya, yumuko. Tapos kinuwento niya sa tatay niya. Sabi niya, tatay, nakita ko sa aking panaginip ang araw at buwan, pati ang 11 bituin ay yumuko sa harapan ko. Ano ka ibig mo sabihin? Na kami yuyuko sa iyo. Hindi ho nila maintindihan. Pero nung sila magkita na, yumuko talaga yung mga kapatid niya sapagkat siya ang gobernador ng buong Ehipto. Ang sabi niya dito sa Genesis 45 verse 5, sabi niya, ngunit huwag na ninyo ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong mga sarili sa ginawa niyo sa akin. Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Diyos ang nagpadala sa Kanya. Iniisip niya yun. Kaya pag may mga nangyayaring hindi maganda sa ating buhay, huwag natin sisisihin ang tao. Huwag mo sisisihin yung asawa. Ikaw kasi. Huwag mo na sisihin ang marami pa. Sapagkat isipin mo na lang, kalooban ng Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay maangkin, lingkod ng Diyos, maiintindihan mo ito. Wala kang dapat sisihin. Amen? Sapagkat Diyos ang nagpadala kay Joseph doon at Diyos ang naghanda kay Joseph para iligtas ang buhay ng kanyang pamilya. Purihin ang Panginoon. At pangatlo, know the surprises of God. Ito ho yung maganda. Dumanas po si Joseph ng napakaraming pagsubok. Sabi po doon, know the surprises of God according to His purpose. According to His purpose. Ayon sa kalooban ng Panginoon, may layunin ng Panginoon. Kaya pala dinala si Joseph doon sa 45 verse 8, sabi niya, kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Kaya pala ibinenta ng mga kapatid, kaya pala tinakampatayin, kaya pala pinag-initan at talagang planong paslangin sapagkat meron pala ang plano ang Panginoon at ang plano pala ng Panginoon ay padala talaga siya doon sa Egypt upang ihanda yung mga taga-roon sa nalalapit na tagutom at maging yung kanyang pamilya ay para ma-preserve.
Amen? Sabi ni Joseph, kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo. Ito po yung maganda. Ito yung mga surprises ng Panginoon sa atin. Kahapon ay purihin ng Panginoon. Ako din po ay na-surprise kahapon. Kaya sabi ko, ay mahirap maglingkod sa Diyos bilang pastor. Pero ang Diyos, ang daming mga surprises sa atin ng mga lingkod ng Diyos, sa mga anak ng Diyos na hindi natin inaasahan upang tayo patuloy na makapagpatuloy sa paghakbang, paglakad at paglilingkod natin. Ano po yung mga surprises ng Panginoon sa kanya? Bagamat hindi maganda yung karanasan niya sa sarili niya, mga kapatid, siya po yung naging tagapayo lang naman ng Paraon. Hindi ho ba? Eto, imaginein mo, mula sa pagiging slave that time, aba ay advisor ka na ng Paraon. At hindi lang yon. Ang surprise sa kanya ng Panginoon, naging tagapangasiwa siya ng buong sambahayan ni Potiphar. Hindi ho ba? At hindi lamang yun. In the long run, ay naging tagapamahala siya ng buong Egypt, naging gobernador po siya ng buong Ehipto. Hindi ho natin kayang talunin ang mga plano ng Panginoon sa atin. Kung iniisip natin minsan, Lord, bakit nangyari sa akin to? Ginagawa ko naman to, ginagawa ko naman yun, sumusunod naman ako sa iyo. Pero alam nyo, pagka humangit na nangyayari sa atin, ang dalas ko tinatanong yan kahit ang mananampalataya o kahit pa ang pastor. Ako po, nung nasa unang bahagi ako ng aking paglilingkod, sabi ko, Panginoon, ang hirap naman talaga. Pero salamat na lang sa Panginoon, talagang nakita ko na ako'y tinawag ng Diyos. Sapagkat lalo na po ngayon, kung hindi ka talaga tinawag ng Diyos, hindi ka talaga makakatiis sa ministeryo. At nabalitaan ko nga po sa gawi po ng Metro Manila, ay marami na raw po mga pastor at marami na mga simbahan ang nagsarado na. Bakit? Wala na pong pangrenta. Totoo po yan. Pero salamat sa Panginoon dahil sa dako pong ito at sa ibang panig naman, marami pa rin mga pastor na kahit po nahihirapan ay nagpapatuloy dahil alam natin na mayroong mabuting layunin ng Panginoon sa atin. Kaya po mga kamanggagawa, mga kapwa ko pastor, mga mananampalataya na dumadanas sa matinding problema at mga pagsubok, dapat ay makilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Lahat ng mga plano ng Diyos sa atin ay may mabuting bagay na mangyayari. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, dapat makilala mo, ikaw sino ka. Kung ikaw ay lingkod ng Diyos, isipin mo lagi, kung ikaw ay anak ng Diyos, ito ay mangyayari doon sa mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya. At meron kang magandang reward. May mga surprises. Sabi niya, what we sow is what we reap. Kung ang lahat ng iyong tinatanim ay pagtitiis, pagdadalamhati, mga luha, at mga pawis sa pagmiministeryo natin, lahat po yan ay may kagantihan. Hindi po natutulog ang Diyos, lagi po siyang naririyan. Tandaan po natin again, ang talata natin pinagbubulayan na sinabi po ni Pablo sa Romans chapter 8, verse 28, we know that all things work together for good for them that love God, to them who are called according to His purpose. Lahat na ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, marami pong salamat. Pagpalain po ang bawat isa. Nawa po sa maiksing mensahe nito ay meron tayong natutunan. Kung tayo po ay nasa ganung mga sitwasyon, pero mga kapatid, katulad po ni Pablo, hindi pa natin dinadanas na tayo po ay umabot pa sa puntong matitindi. Siguro mga mile pa lang yung ating pinagdadaanan mo. At kung sakaling matinding-matindi na yung pinagdadaanan mo, isipin mo na lang lagi na may mabuting plano ang Panginoon. At kung patuloy nating tatahakin ang mabigat na landas na ito ng pagsubok sa atin, in the long run, at the end of the story, merong mga surprise sa iyo ang Panginoon. Marami po salamat. Tayo pong lahat ay patuloy na manalangin at magpasalamat sa Diyos. Aming Diyos na mabuti, amin pong itinataas sa inyo ang umagang ito. Ama, salamat po sa mga bahagi na ito na aming pinagbulay-bulayan. Salamat po sa inyo sa pagbibigay ninyo sa amin, Panginoon, ng pag-asa. Bagamat kami po ay dumadaan sa pandemya na ito, and we still don't know kung by the end of this year, O Lord, ay matatapos na po ito. Pero dalangin po namin, Panginoon, matutunan namin laging tanggapin na, Lord, lahat ng pangyayari dito, Lord God, ay kontrolado nyo. Nasa inyong mga kamay ang aming pag-asa, sapagkat sa Panginoon ay laging may pag-asa. Tulungan po ninyo kaming lubos na magtiwala. At Lord, idinadalangin ko po ang aming mga kapatid ngayon na nakatunghay. Lord, i-bless po ninyo ang lahat ng kanilang mga gagawin. At Lord, sa mga lugar na may mga bagyo, may mga hangin, Ama, ingatan po ninyo ang iyong mga anak sa mga bawat pupuntahan, sa mga bawat hayo,
bawat mga evangelism, Lord, na gagawin ng iyong mga anak sa mga trabaho po nila, Ama, hinihiling ko po ang pag-iingat at gabay ng Banal na Espiritu Santo. Tulungan niyo po kami at aming tinatanggap ngayon, Lord God, yung blessing na inihanda niyo sa amin. Habang kami nakikipagnilay-nilay sa inyo, kayo ang maluwalhati sa aming mga buhay. Bigyan niyo po kami ng dagdag na pananampalataya upang aming maipagpatuloy ang aming paglilingkod sa inyong ubasan, Ama. Marami pong salamat, O Diyos, ito ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain po ang bawat isa at tayo po ay patuloy na manalangin sa atin pong Panginoon sa mga nangyayari. Loobin niyang matapos na po ito. So God bless everyone.